Alright, mga kapatid, welcome back po. Masyadong sad ang nangyari sa umagang ito sa pagkakataong ito, mga kapatid. Nakakalungkot, di ba? Kung sino pa yung lumalaban ng para sa bayan, nilalabanan yung mga corruption, mga kurakot ng mga politiko, yung inaristo. Di ba? Breaking news, mga kapatid, di ba? Kinapanood nyo naman sa SMNI. Inaresto na po si General Focus. Isa sa mga masasabi natin lumalaban sa katiwalian. Ang atin lang dito, mga kapatid, ito yung simula ng tinatawag na kwan. Opinyon ko lang po. Ito yung simula ng sinasabing kwan. Paggalaw ng baso. Dahil hindi naman natin may kakailan na isang general po yan. Sa kwan yan. Air Force yan. Two-star general ata yan, di ba? Hindi ko sa sinasabi na ano pa mga bagay, pero ito'y bahagi ng tinatawag na simula ito ng pagbibigay ng tinatawag sa mga retiradong general, retiradong mga kasandulahan at mga aktibo. Hindi natin may alis na may mga kapanalig yan dahil naging mabuting general, minahal ang bayan sa pamamagitan ng lumaban ng mga masasama. Kaya nakakalungkot isipin bilang Pilipino. Di ba? Unahin nyo yung kwan. Unahin mo yung mga mandrugas, mga mandarambong. Yun ang unahin nyo. Inuuna nyo yung mga matitinong tao. Inuuna nyo yung lumalaban lang. Inilalaban lang yung mga maliliit na mga Pilipino. Yung citing sedition, nagsalita lang, lumaban lang sa isang parte bilang demokratikong bansa. Hindi na ba po pwedeng magbigay ng disgusto sa mga namumuno? Nakikita naman natin ng mga corrupt, nakikita naman natin ng mga magnanakaw. Inuuna pa yung hindi magnanakaw. Unahin yung mga magnanakaw. Yung mga may insertion dyan, yung mga may tinabing mga ninako sa bayan, nalantarang itinuturo na. Hindi maganda yan yung ganyan. Kung sino pa yung nagsasabi at lumalaban sa korupsyon, tumutulong sa gobyerno para masawata ang pagnanakaw sa ating bayan, yung pang-una yung inaresto. Nagnakaw ba si General Pokis? May ninakaw ba siya sa bayan? Naging bayani siya. Inilaban niya ang bansang Pilipinas. Lumaban siya sa mga rebelde, lumaban siya sa mga masasamang loob. Ni anumang bagay na pagnanakaw sa bayan, wala siyang pagnanakaw. Wala siyang history na pagnanakaw sa ating bayan. Pero siya yung inuna nyo. Hindi ba kayo, dahil nasusukol kayo sa part ng mga sinasabi, freedom of speech po tayo, freedom of expression tayo. Nakasaad po yan sa ating Constitution, 1987, Bill of Rights. Binabaliwala niyo po yun. Ni abogado nga, nakita naman natin, sinisigaw nang nasa labas ng gate. Kakausapin ng abogado, walang abogado. Ganun na ho ba ang proseso ng pag-aresto? Di ba dapat binabasahan ng Miranda yan o may abogadong katabihan? Di ba? Oo, sige, sabihin na natin general yan. Hindi yan ordinaryong mamamayan. Pero ang tanong, may ninakaw ba yan?
inciting sedition, lumaban sa gobyerno. Paano lumaban yan? Nagsalita lang siya, basay lang sa kanyang nakikitang mga mali, mga pagnanakaw. Nagsalita lang siya tungkol sa mga bagay na alam niyang mali. Okay lang naman kumbaga sa kung mayroon talaga siyang nasabi, mayroon siyang nagawa na alam natin na pwedeng kuhanin ng kaso ng inciting sedition paglaban sa gobyerno. Walang problema yun. Pero yung sinasabi na kakausapin ng abogado, hindi nyo pinapansin. Karapatan niya po yun eh. Di natin, pero napanood naman natin, narinig natin sa video eh, kakausapin na abogado. Meaning, wala siyang abogado doon. Baka nga mayroon siyang abogado pero hindi natin alam. Bakit hindi kailangan kausapin ng kanyang abogado nasa labas ng gate? Di ba di ganun po ang proseso? Kailangan may kasamang abogado? Hindi po namin alam kung may abogado kasi hindi nakikipag-usap yun nasa loob ng compound. Tinisigawan ni Colonel Beltran na kakausapin ng abogado, meaning wala siyang abogado doon. Kung totoo po yun na gano'n, kung talagang walang abogado, meaning nalabag ang kanyang karapatan. Naaarestuhin niyo na walang abogado. Kaya nga po kami nagtatanong, may abogado pa siya doon? Bakit sisigaw sa Colonel Beltran, sa Attorney Topacio na kakausapin ng abogado? O kung mayroon siyang abogado doon. Meaning, wala siyang abogado. Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Pero tandaan niyo po mga kapatid, hindi naman ito hindi lang ito ang tinatawag na nangyari. Kahit nung panahon ng Marcos Sr., ganyan naman yung kaganapan, di ba? Maraming inaresto. Pero natakot ba yung sambayan ng Pilipino? Hindi po kami takot sa part na yun. Lumabang kami ng harapan. Idsa uno. Inilaban namin ng kapayapaan at demokrasya ng bansang Pilipinas. Pero natakot ba? Hindi. Bakit? Nasa katuwiran. Yung katuwiran na dapat inilalaban, nandun ka sa tama, ilaban mo. Ilaban natin yung mga bagay na yun na sumisikil, nag-o-oppress ng karapatan ng sambayan ng Pilipino. Oppression po yan eh. Kung wala nga talaga siyang abogado, bahagi ng oppress po yan. Ino-oppress niyo po ang isang individual. Pero ito'y bahagi ng tinatawag na paggalaw ng tubig ito eh. Kung ano magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Pero lagi niyo tatandaan mga kapatid, hindi magandang sinyalis yan. Bakit? Hindi ko sa sinasabi na kung iyan ang magiging simula ng paggalaw ng baso ng mga retirado at mga kasalukuyang nanunungkulan sa Armed Forces of the Philippines. Iniral po yan. Bayani ng bayan yan. Maraming tinuruan yan. Maraming natulungan yan. Maraming mga sumusunod yan. Kaya hindi nila, siyempre masasaktan yan. Kaya sabi ko nga, opinion ko lang, simula ng paggalaw ng baso doon sa mga retirado at saka sa kalukuyan na aktibong mga membro ng Armed Forces of the Philippines. Eh, kabatak nila yan. Kabaro nila yan. At nakita naman nila, di ba? Na wala namang inilaban na hindi para sa bayan. Kaya, opinion ko lang po at reaction ko lang dyan, yan ay simula ng mitya. Nag-opinion lang po ako para ma-realize ng mga kasalukuyang aktibo na anong nangyayari sa ating bayan. Di ba? Ako'y nag-opinion lang po Pero ibig ba sabihin, doon na sa part na para lumaban sa gobyerno? Hindi po. Ipinakikita lang natin dito kung ano ang tama at mali. Mali kung wala nga siyang abogado doon. Dahil sumisigaw sa labas ng gate, kakausapin ng abogado. Ba't hindi ikinausap? Kung talagang may abogado yun, bakit kailangan pang sumigaw yung mga nasa labas, yung mga kasamahan niyang mga sundalo doon, na mga retirado? Kung may abogado si General Powys,
Kaya lagi natin tandaan mga kapatid, nakakalungkot yung mga bagay na ito. Kung sino pa'y lumalaban ng tama para sa bayan, linalabanan ng mga kurakot na mga nanunungkulan, siya pa yung inunang arestuhin. Kumpara doon sa mga magnanakaw sa bayan na hanggang ngayon ni walang warrant of arrest. Yan po mga kapatid. Hindi po kami takot. Hindi po kami takot. Dahil hindi lang ito isang beses nangyari. Pangalawa na po ito mula sa tatay niya. Kaya sana naman, itama po ang batas. Kung walang abogado, bigyan ng abogado. Diba? Bigyan ng pagkakataon yung kanyang tinatawag na yung kanyang proseso na tama, na dapat may katabing abogado. Diba? Nasa ko naman yan. Nasa konstitusyon naman yan. Babasahan ka ng Miranda, di ba? Kung ano man ang mga kaso mo na dapat ikakaso sa'yo, dapat nakatabi sa'yo yung abogado mo. Kung talagang wala po. Kasi hindi natin nakita nandun sa loob eh. Malay mo nga may abogado doon. Pero bakit, ang tanong ko, bakit sumisigaw yung nasa labas? Nakakausapin ng abogado. Di ba? Meaning, walang abogado. Si General Poe is part na yun. Kung nangyari nga yun. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Sana, wag naman po sanang humantong pa sa isang parte para gumulo ang ating bayan. Lugmok na po tayo. Dapat inaalagaan natin yung pagtaas ng ekonomiya. Pero sa mga ganitong klaseng mga aksyon, lalong dadaos-dos. Lalong dadaos-dos ang ekonomiya ng ating bayan. Bakit? Hindi siya stable. Sa part na yon, nagkakaroon ng tinatawag na paggiwang, pag-uga ng ating institusyon upang lalo pang lumugbok ang ating ekonomiya o ang ating bayan sa part na nangyari ng 1986 na halos lugmok ang bansang Pilipinas dala ng mga nangyayaring ganyan. Kodita, lahat ganyan. Kaya wag na po sana nating ulitin. Pangalagaan natin ang pag-unlad ng ating bayan. Pero sa ganitong mga aksyon, nagiging masalimuot, gumigiwang ang ating institusyon, lalo ng higit ang ating demokrasya dito sa ating bayan, na hindi nabibigyan ng tamang pagkakataon upang ipakuan ang tinatawag na due process sa ating bawat isa o individual. Sa ganitong mga pagkakataon, nagkakaroon ng masalimuot na usapin. Kaya ganun na lamang po. Salamat po. General Pokis, saludo po sa iyo. Hindi po namin malilimutan ang inilaban mo para sa amin, para sa bayan, para sa maliliit, at doon sa mga korap na gusto mong labanan. God bless po sa lahat. Thank you po.